Dahon ng tuba-tuba, mabisa pa sa chemotherapy? Di ba, Dok? Nakakalason yan? Sa dosing bata ang nalason. Nag-alala po ako, hindi ko po alam kung anong gagawin ko nung araw na po nun. Hindi basta-basta kinakain yan. May lason talaga. Dosing bata na naman ang nalason sa tuba-tuba daw. Pero bakit hindi nila ibinalita ng maayos? Dapat kasi nalason sa buto ng tuba-tuba. Marami na naman ang na-misleading nito. Iyon tuloy, napagkamalan ng mga Pilipino na pati ang ibang parte ng tubang bakod ay nakakalason. Pero ang hindi alam ng karamihan na ang tubang bakod ay maraming medicinal properties at ginagamit as herbal medicine, lalo na panlaban sa kanser. Yung ugat at dahon po mismo ay nakakagamot ng maraming sakit. Ang dapat iwasan ay yung bunga dahil meron itong chemical content na hindi hiyang sa katawan natin na magdudulot ng negatibong reaction. At hindi ibig sabihin na nakakamatay ito, naaagapan po ang ganitong sitwasyon. Sa awa ng Diyos, wala pa namang namatay talaga dito sa Pilipinas. Hindi lang talaga kasi malakas yung sikmura ng mga bata o kahit na sa mga matatanda na labanan ang mataas na natural content sa bunga. Kaya may overdose na nangyayari. Hindi po lason kasi kung talagang lason, dapat tigok agad. Ang bunga po kasi ay merong toxalbumin, corsin, isang chemical sa loob na kasama dito ang glyceride, linoleic acid at palmitic oil. Itong chemical na ito ay ginagamit sa paggawa ng sabon at kandila. Kapag nakain mo ang bunga, may acute systematic poisoning na mangyayari sa katawan. Makakaramdam ka ng symptoms na pagsusuka, pagkahilo, hemorrhagic gastroenteritis, followed by diarrhea. Kaya pinapaalala sa atin ng Department of Health na hindi talaga advisable na kainin ng bunga. Tandaan bunga lang. Huwag niyo naman kasi idamay si dahon kasi nakakagamot yun. At alam niyo ba, bilang alternative medicine doctor, ginagamit namin ang dahon ng tuba-tuba sa mga patients na may sakit tulad ng mataas ang cholesterol. Several studies na po ang ginawa sa dahon na kayang makapagpababa ng bad cholesterol sa ating dugo. Pangalawa, healing uric acid. Kumuha ka lang ng 5 piraso ng mature na dahon at pakuluan ito. Inumin ng 2 beses sa isang araw. Ito ang malupit sa dahon. 100 times stronger than chemotherapy. Dahil sa antioxidants at anti-properties nito, kumuha ka lang ng 10 piraso na dahon, pakuluan sa 3 basong tubig hanggang sa maging 1 baso na yung tubig. Uminom ng 2 beses sa isang araw sa loob ng 2 linggo. Ginagamit din ito kapag may asthma o hard breathing problem. Sa mga may arthritis dyan o namamagang tuhod, kumuha ng dahon tapos lagyan nyo ng coconut oil at itapal sa parte na apektado. Para sa mga acne problem, dikdikin ang dahon hanggang lumabas konti yung katas. Lagyan nyo ng clean water konti lang at ilagay sa mukha hanggang ang skin pore ma-absorb. Home remedy din ito sa ubo. Kapag may back pain kang nararamdaman, pwedeng itapal sa likod at magpakulo ng 20 piraso na dahon sa 5 baso na tubig hanggang sa maging 3 baso na yung tubig. Uminom ng 3/4 glass once a day. See, ang daming health benefits na makukuha sa dahon. Kaya safe po gamitin ang dahon. Gusto nyo ba ng patunay? Ginawa ko na ito dati pa. Wala namang nangyari sa akin. Mas lalo pa akong lumalakas at gumagwapo. Lalo. Uulitin ko hindi po nakakalason ang dahon, kundi ang bunga lang po. Dok, anong dapat gagawin kapag may poisoning na mangyayari? Kapag nakaramdam ka ng mild symptoms pa lang habang nagpre-prepare para itakbo sa hospital for the meantime, ito, maling-mali po ito. Pinakain ko po muna siya ng asukal. Ang huli po, yung gata na may nyug, na isuka naman po. Wag asukal. Grabe naman yung 1 kutsara. Pwede nyong painumin ng ginger tea, garlic, lemon juice. Pwede rin ang apple cider vinegar for emergency remedy bago itakbo sa hospital kapag may poisoning o food poisoning na nangyayari sa atin. Maging mapagmatsyag sa mga balitang naririnig. Minsan, nagdudulot ng misinformation. Kaya maraming takot gumamit sa tuba-tuba. Kawawa nga po si tuba-tuba dahil puputulin daw doon sa barangay para daw iwas perwisyo. Pero ang hindi nila alam na mabisang gamot ang dahon nito. Hindi nga lang suportado ng ahensya. Kasi syempre, what if madiskubre na may gamot na pala sa cancer, di ba?
malaki rin ang losses, kaya biyaya talaga sa atin ang mga halamang gamot. Kaya laging tandaan, kapag hindi kayo pamilyar sa halaman, huwag nyo na pong subukan gamitin hanggat hindi pa ito napatunayan sa mga eksperto. Kaya kung may experience ka na sa tuba-tuba, please paki-comment po sa ibaba ang inyong opinion tungkol dito at huwag nyo na din pong kalimutan na i-share itong video na ito. Maraming salamat po.